Dok, paano gamutin ang sore eyes? Panoorin nyo ang video na ito hanggang sa huli. Hi, ako si Doc Doms. I'm a board-certified ophthalmologist and a retina specialist here in the Philippines. And welcome to my channel. And for today's video, pag-usapan naman natin ang sakit na tinatawag na conjunctivitis or mas kilala sa tawag na sore eyes. But before we proceed, please don't forget to hit that subscribe button and turn on that notification bell for more medical and eye contents. Tara! Let's discuss. Ano nga ba ang conjunctivitis? Ito ay nagmula sa word na conjunctiva at itis. Ang conjunctiva ay yung parte ng mata natin na parang balat na pumoprotekta sa puting parte ng mata natin na nag-e-extend hanggang sa likod or loob ng talukap natin. At ang itis naman ay ibig sabihin ay inflammation. Parang appendicitis or inflammation ng appendix, tonsillitis or inflammation ng mga tonsils. So, ang conjunctivitis ay inflammation ng conjunctiva dahil sa irritation. Pwede itong infectious or nakakahawa or non-infectious o hindi nakakahawa. Ano naman ang mga pwedeng mag-cause nito? May tatlong main causes ang conjunctivitis. Una dyan ay yung virus or yung tinatawag na viral conjunctivitis. Ito ang pinaka-common type ng sore eyes. Ito ay mabilis nakakahawa or madaling maipasa lalo na sa mga crowded na lugar. Pwede kang makaramdam dito ng paghapdi ng mata, pamumula nito, or watery discharge or parang malagkit na pagluha. Ang usual na virus na nagkukos nito ay yung virus na nagkukos ng runny nose or sore throat. Ang pangalawang cause ay bacteria or bacterial conjunctivitis. Ito ay sobrang nakakahawa din, pero ang cause ay bacteria. Pwede ka rin makapansin ng pamumula ng mata at masyadong whitish yung muta na malagkit na mahirap buksan yung mata natin sa umaga dahil sa pagkakadikit nito habang tayo'y natutulog. Ang pangatlong klase ay yung conjunctivitis naman na non-infectious or hindi nakakahawa. Ito ay yung allergic conjunctivitis. Ito ay dahil sa allergic reaction sa mga pollen, animals, usok, at marami pang iba. Dito naman ay pwede kang makaramdam ng sobrang pangangati, pamumula, at watery din ang discharge. At mararamdaman mo rin na parang mabigat at maga yung mga talukap mo or yung eyelids. Paano ka naman magkakaroon nito? Sa mga infectious or nakakahawang conjunctivitis, ang most common way na makuha ito is through direct contact. Usually, hand-to-eye contact. Kunwari, meron kang sore eyes at nagkusot ka ng mata at hinawak mo ito sa mga bagay sa paligid tulad ng doorknob, at hinawakan ito ng kasama mo sa bahay at nagkusot siya ng mata, ay pwede mo maipasa ang mikrobyo na nagkukos ng conjunctivitis or sore eyes. Pwede rin mag-spread ang infection mula sa mga bakterya na nakatira sa iyong ilong at mga sinuses. Or pwede rin magkaroon ng infection kapag gumamit ka ng contact lenses na hindi malinis or hindi malinis yung pagkalagay. Madalas nakikita sa mga bata ang infectious conjunctivitis dahil may contact sila sa mga school or daycare center at hindi maganda ang kanilang hygiene. So ano ang mga simptomas na pwedeng maramdaman? Una, pwede ka makaramdam ng parang may puwing or parang may buhangin yung loob ng mata mo. Makakaranas ka rin ng pamumula at paghapdi ng iyong mga mata. Pwede rin ang pangangati ng mata tulad ng sa allergic conjunctivitis. Ang pagkakaroon ng watery eye or may discharge or parang puffy or maga yung eyelids mo. At pwede rin mag-cause ng parang hazy or blurry yung paningin or masyadong sensitibo ang paningin mo sa ilaw or liwanag. At ang pagkakaroon ng discharge or pagmumuta. So, paano naman ito ginagamot? Ang paggamot nito ay depende sa klase or cause ng conjunctivitis. Usually, pag viral, ito ay self-limiting or kusang nawawala. So, walang specific treatment para dito. Dahil kaya naman ng katawan natin na labanan yung virus na nagkukos ng sore eyes. Pero pwede ka maglagay ng basa or malamig na tuwalya sa iyong mga mata para maging komportable ang iyong pakiramdam. Pag bacterial naman ang cause, kailangan magbigay ng antibacterial or antibiotic na eye drops para dito. Ngunit kailangan makita muna kayo ng doktor dahil kailangan ng gamot na ito ng reseta. Kung ito naman ay dahil sa allergies at alam mo naman yung cause na nagbibigay sa'yo ng allergy, ay kailangan mo itong iwasan. May gamot naman na anti-allergy or antihistamine na pinapatak or iniinom para maiwasan ang pangangati nito. Makakatulong din ang cold compress para sa pangangati. Usually ay tumatagal ng mga 1 to 2 weeks ang conjunctivitis. Kaya kapag mas tumagal pa dito at parang lumalala,
ay siguraduhin na magpatingin kayo sa inyong mga doktor sa mata. Paano naman maiwasan ang pagkalat or pagkahawa dito? Una, kung pupunasan ito ay maglaan ng isang tissue sa isang mata. Huwag na ipunas ang ginamit na tissue sa kabilang mata para maiwasan ang pagkahawa nito. At kung pupunasan naman ng kabilang mata ay siguraduhin ibang tissue ang gamitin mo. Hanggat maaari ay huwag gumamit ng tuwalya dahil naiipon lamang ang mikrobyo dito. Palagi ang maghugas ng kamay, lalo na kung kakain na, kung pupunta sa banyo, or kung babahing or uubo. Hanggat maaari ay huwag niyong hahawakan ang inyong mga mata at kung mahawakan man ay siguraduhin na hugasan kagad ang inyong mga kamay. Pwede ring mamuhay ang mga mikrobyo sa inyong makeup. Kaya siguraduhin na huwag kayong gagamit ng makeup kung alam nyong may infeksyon ang inyong mga mata. At huwag na huwag kayong gagamit or manghihiram ng makeup ng iba dahil hindi nyo naman alam kung ito ay infected. Pag ikaw naman ay naka-contact lens ay siguraduhin malinis ito at malinis ang pagkakalagay mo nito. At huwag kayong mag-share ng tuwalya or pillowcase na pwedeng maikalat ang mikrobyo kapag ito'y napunas sa mata. At pinapayuhan din namin na mag-isolate or huwag munang papasok kung napatunayan na ikaw ay may sore eyes. Kailan naman dapat magpunta sa doktor? Dahil hindi naman lahat ng pamumula ay sore eyes at may mga seryosong problema sa mata na pwede mag-present ang pamumula, ay magpatingin kayo kung masyado na itong masakit at masyado ng malabo na naaapektuhan na kayo. Kapag sobra rin na sensitibo na ang inyong mga mata sa liwanag or sa ilaw. Nasabi ko na rin kanina, kapag tumagal ito ng more than 1 week at parang lumalala, ay siguraduhin ipa-check up na ito. Kung masyado ng marami yung pagmumuta at kung may kasama na itong ibang simptomas tulad ng paglagnat or pagsakit ng katawan. Doc, yung mga sikat na Vicin or IMO, pwede ba ito sa sore eyes? Ang mga gamot na ito ay kilala as decongestants at na temporarily nilang napapawala ang pamamaga ng mga blood vessels nang dahil sa irritation. At hindi nito maa-address yung nagkokos ng conjunctivitis or sore eyes. Actually, pwede ka pang magkaroon ng mas malalang simptomas pag ginamit mo ito. So siguraduhin na bago kayong magpatak ng kahit ano sa inyong mata, ay dapat nireseta ito ng inyong mga doktor. Madalas din nating naririnig na kung yung breast milk ba ay pwede sa mga may sore eyes. May kasabihan kasi na pwede daw ito dahil may antibacterial property ito. Pero may mga pag-aaral na di kayang pagalingin ng breast milk ang nagkokos ng conjunctivitis. At worse ay pwede itong mag-introduce ng bagong bakterya na pwedeng mag-cause ng mas malalang problema. Kaya inuulit ko na bago kayo maglagay ng kahit ano or kahit anong gamot sa inyong mga mata, ay siguraduhin nagpa-check up at binigay ito or nireseta ito sa inyo ng inyong mga doktor. And that's it for today's video. Ngayon, mas naintindihan mo na kung ano ang conjunctivitis or sore eyes. Please don't forget to like, comment kung may mga questions kayo, subscribe, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms. See you on my next video. Bye-bye!